Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Elmer B. Hugalbot sa isang ambush interview sa Davao City. Tinanong si BP Sara anong masasabi niya sa mga rumors, haka-haka tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Nako, I don't know, anong tingin niyo? Ako, nagtaray, warag nagmaldita na naman siya. Nakakatawa itong ating BP Sara. Pansinin nyo, yung mannerism niya. Oh, sarap. Oh, so, hindi na na-post, na-isama dyan yung anong masasabi nyo sa good health. Diretso na lang, ipinakita lang yung, parang may tumatakbo sa isipan niya bago sumagot. Ang gaba, dili magsaba. Nirisi gaba, oh. Good luck sa kanya. Ano malis? Kaya may mga nabasa akong nagmaldita. Nag, ito, Modesto Anchita pa niya. Maldita yun! Sabi niya. Ganon din yung tingin ko. Minaldita. Kailan ba yung ano? Meron siya siguro, nung nagsisimula yung impeachment proceeding, may media na naman na, Bibi, manimaan ka ba sa, yung palang statement ni PGMA tungkol sa yung announce daw ni BP Sara kanyang presidency very early is time of reflection. Dapat mag-isipan. So tinanong siya ng media, BP, nakapag-reflect na ba kayo tungkol sa pahayag ni PGMA? Sabi niya, hindi man para sa akin yun. Sabi niya, para sa mga kongresista man yan. Tapos gumanon siya, ginusuan yung tapos ito, iba naman ang kanyang nag-breast out na. So, kailan ba titigil itong rumors? Kasi sa ngayon, April 9, araw ng Kagitingan celebration, all over the country may mga celebration yan. So, sa Davao City, ayun, nag-attend si BP Sara, siyang nag-lead sa ceremonies. Every year natin yung ginagawa. Okay. Maalala ko rin, nung nasa active service pa ako, nakaka-attend din ako niyan sa mga April 9, araw ng Kagitingan celebration. So, usap-usapan ngayon sa social media, yung mga post ng mainstream, ABS, TV5 at GMA. May pinapakita silang live kunuhay. Kaya lang yung mga marurunong tumingin, ako kasi hindi ako marunong, ano na yan? Throwback na yan. That was 2025. Basta i-google nyo, sabi doon. Basta ang napansin ko doon, ang Pangulo, doon sa naipost ngayong araw is, ano pa siya, mataba pa siya. Hindi yung, kasi sa isang interview, inamin ng Pangulo na talagang, hindi, si Claire Castro para, inamin niya na pumapayat ang Pangulo dahil sa pagkain, hindi na siya nakakakain ng gusto niyang kainin dahil sumasakit daw ang tiyan kung basta siya kain ng kain. Kaya, ang tunay kalagayan ngayon ng Pangulo is payat. Sinasabi naman ng Pangulo na pumapayat siya dahil sa kanyang lifestyle change. Hindi kagaya nung una, pinipili na daw niya. Kaya,
Sa ngayon, payat ang Pangulo. Kaya lang doon sa pictures o video na naipapakita ngayon, araw ng kagitingan right sa Bataan, ano siya, mas okay yung ano niya, bilog pa yung katawan niya. Kasi nung maalala ko kampanyahan nung 2022, talagang sulit yung pangangatawan niya. Kasi sinasabi niya nag-exercise siya palagi, kumakain siya ng tama. Kaya lang ito lately yung sakit niya na diverticulitis. Ano pala yan? Sakit dito sa intestine. Nahirapan siyang magbawas. Kaya masakit daw. Sa interview, sinabi ni Auntie Claire is mataas daw yung level of pain ng Pangulo kung makakain siya ng masama, lalo na yung mamantika. Sumasakit, kaya iwas siya sa pagkain. So, sana nga, kung ano man yung rumors na yan, ako, dasal ko, sana gumaling ang Pangulo matapos niya ang kanyang termino. Pasensya na, yung mga nagwiwis ng kung ano-anong wish, yung kay Cara David, hindi yan ang utos ng Panginoon. So, let's see. Marami ng atat na atat. Ano daw sila, magpa-party, mag-ihaw ng baboy, magbunye, ano ba naman yan? But anyway, hindi natin sila masisi, kanya-kanyang ano. Sabi nga ni Professor Clarita Carlos, nag-comment siya, nag-post, nasaan na yung pagkatao natin? Bakit tayo nagbubunyi sa napapabalitang malubhang sakit ng isang tao? Sinagot siya ni Kipicho, sabi niya na hindi mo yan masisisi kay kung ang pagkawala ng isang tao na magbubunga naman sa pagkatigil ng kanilang kahirapan, hindi mo yan masisi. Kakatulad nung namatay si Hitler ng World War II, grabing na biktima dahil sa pamamaraan ni Hitler. Kaya nagbunyi ang milyones na tao nung namatay si Hitler. So, again, ulitin ko, sana gumaling ang Pangulo at matapos niya ang kanyang termino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mao ni ang matagaan anak ni ante, so to si ante, so ang iyang anak ang nagpasan. So pagkaluoy gud nila ante kay kuan ng balayo. So mo ning itsura sa balay ni ante. So ante, mo na imong pinaskuan, Merry Christmas. So mo na mong tabang gikan sa Ginoo. So mo nilang kahimtang sa ilang buhan. So mo kahimtang nila ante, so kung muulan, so tuluan na gid sila. So gipang sapahan na lang og mga linsen nga daot kay para kung ulan dili sila tuluan. Ako magpasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Ako sa di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So pila na imong edad ante? 50 na. So na kay mga anak. Na So pila ka buk imong anak ante? 8 So 8. So tanan na sila ng eskwela ante. tanan. Ay. So unsa di inyong pangunubuhian ante? Andra ka nang gabuhi ra og manok. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang kabaw kay gihilam ra sa amo. So nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante og giyero? Karon pag yun. Yeah. Tungod sa among kalisod. Ako na ay among kwarta kutob kagid sa bugas nga ipalit nga tig usa ra ka gantang. So asa da imong bana ante?
Para sa uma. So nagtrabaho ang imong bana. So ante dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pagyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God Salamat sa bless. Ginoo. Okay.